Ano ba yung pinaka-basis ninyo kung bakit nakatakda kayo magsampa ng kasong human trafficking Well, laban kay Mike Defensor? okay, malinaw po kasi nung amin pong pinag-aralan yung pong papeles na dumating sa amin, after 2 months nung raid, pinag-aralan namin na yung interlocking directors in ownership, dalawa po kasi yan, yung control dun sa human trafficking na yan, yung sa negosyo na yan, is yung sino yung owners at saka sino yung may control dito sa mga kumpanya. Nakita po natin dito originally yung Cliff Point Development Corporation is controlled by Mike Defensor. Mga 92% po niyan sa kanya before 2023 and eventually inilipat po niya sa Pax Libira. Nung tinanong po natin yung Pax Libira, siya din naman ang controlling, mga 65% noon. And Pax Libira owns 72% to 75% of Cliff Point Corporation, which also owns yung Sirin Development Corporation, na siya po ang chairman at presidente po ang kanyang asawa na si Julie. Ang bottom line po nito, pag tiningnan mo po yung ownership ng mga kumpanya na yan, ang Defensor po ang nagmamayari, mga 95% sila po yung owners lahat yan. At ang key officers, yan na po yun, owners control, yung control ng officers, ang president at chairman, Mike Defensor. Doon naman sa Sirin, ang president at chairman, si Julie Rose. Ang corporate secretary, si Attorney Francesca Defensor na anak nila. At ang treasurer sa Sirin, yung aside po niya, si Michael Gabriel. So, pag tinignan mo po to, sila po lahat yung may-ari. Ito po ay base sa dokumento na galing po sa SEC. Okay, dito sa ganito, no, pang-explain po sa mga hindi familiar dito sa batas natin laban sa human trafficking, yung pananagutan na may-ari ng korporasyon. Kasi ang pinagmulan po nito, diba yung ni-raid ninyo na KTV bar sa Pasig? Kasi ang nangyari po rito, meron kaming na-rescue na 55 workers nila. Ang ginawa, ang human trafficking po kasi, nagagawa yan, pag sinasabi nga may recruitment, tapos there is a mode, yung po yung either by force or intimidation. In this case po, walang force and intimidation, pero may exploitation po. There is deceit. May pangako na malaking pera at ang ending po prostitution. Pag tiningnan po natin yon, yung lahat ng transaksyon nangyari po sa isang lugar. Hindi po magkahiwalay na lugar yung Blue Hotel, yung Sirin, at yung Chicago. Ang usapan nangyayari sa Chicago at idinadaan po sa nakatagong hagdanan, packet po doon sa mga kwarto doon po sa Sirin Corporation. At kung babalikan po natin yung kahapon, yung pinakita namin ng mga blueprint na design, yun po ang isinabit nila na disenyo. Yun po ang sinabit nilang disenyo dyan po sa City Engineering's Office ng Pasig. Pero ito po ay kanilang pinalitan to cater dun po sa kanilang plano na magkaroon po ng KTV rito na engage sa human trafficking. So, ano yung exactly pananagutan dito? Kasi ni Defensor, dahil ba yung korporasyon nakalink doon sa KTV bar? Well, nakaplano po eh. Talagang pumasok po siya sa pagninegosyo. At ang ibig sabihin nga po nito, ibig sabihin parang large scale po to, unang-una kasi ang biktima marami po. Yung po kanilang in-exploit. Tapos ang nangyari po rito, done by 3 or more individuals, korporasyon nga po yung gumawa nito. At ang mga pangyayari po na to, ang lalabas dito, yung liability po, yung mga officers at owners po talaga. So, ganun po yung nangyari dito. Okay. So, kailan nyo po isasampa itong kaso laban kay Mike Defensor? Bukas po. Bukas po ito isasampa at ang nangyari po rito, kinumpleto po namin yung dokumento kasi po kumuha pa po kami ng mga documents at yung pong may nakasampang kaso sa kanyang asawa, nagbigay po sila ng depensa roon at doon po sa depensa binigay nila, sinasabi inassign na po nila, may mga itinuturo po silang individual. Nung kinuha po namin yung mga dokumentong pinanotaryo nila, nag-request kami ng kopya doon po sa mga clerk of court kung saan sila nagsabing nagnotaryo, wala pong records na lumalabas. At kung makita naman po natin doon sa sagot, hindi naman po tinatanggi na nagkaroon ng human trafficking. Ang sinasabi ni Mike Defensor, walang pilitang nangyayari dito, walang persahan. Pero ang nangyari nga po dito, Sir Christian, meron pong exploitation eh. Nung pinasok po namin yun, yung mga kwarto po, barado na yung mga lababo, may nakalagay na notes doon kasi
sumusuka na po yung mga babae. Ibig sabihin, pinipilit nilang uminom. Kasi mahal po yung mga drinks nila roon eh. So pinipilit Okay. nila, tapos may mga packet po ng yung mga condom na doon na po sa pinamimigay nilang isang plastic bag. Meron po po pregnancy test. Malinaw po yung exploitation dito. Malinaw po na human trafficking para pagkakitaan po. At yung po mga biktima rito, karamihan dito, mga single mothers po. Ibig sabihin talagang mga hirap sa buhay. Galing po sa iba't ibang probinsya. Na ina-exploit. Doon sa investigasyon po ninyo, no, paano raw sila nire-recruit? Well, pinapangakuan po ng magandang kita. Alam niyo po, ang tawag na nga dito, yung pa tinatawag nila na Customer Care Assistant. CCA na, pinalitan na po na ganun. Ang isang very redeeming din dito, Sir Christian, tinayo to 2017 kung saan may pogo pa. Yung katapat po na building nito, Cliff Point Development Corporation, may pogo operations po ron. Anong ibig sabihin po nito, Sir Christian? Ibig sabihin, may built-in clients doon sa area, kaya nila nilagay. At yung Okay. original design, isa lang po talaga yung pasokan ng kotse. Binutas po nila yung dapat na paupahan pa na kwarto para maging daanan ng kotse na lumapit po at discreetly pwedeng pumasok yung kanilang mga customer doon po sa Chicago KTV. So they came At up yung with this to cater that pogo. To cater to that pogo. Yun po yung naging disenyo niyan. Sapagkat yung Pogo, katapat po na building, at alam naman po natin kung sino yung mga nandoon sa Pogo. Mga pumupunta dyan sa Pogo. So ganyan po yung nangyari dyan, Sir Christian. Talagang malinaw po, napakalinaw po ng mga ebidensya na clearly itinayo po ito, binuo po yung Chicago KTV at yun pong Blue Hotel to cater to this kind of business na illegal po. Pag makita niyo po yung blueprint, Sir Christian, naka-identify pa rin yung ginawa nilang KTV, dapat po opisina ni Mike Defensor, nakalagay po mismo sa plano, Mike's office. Na ginawa nila, sa unahan doon, may entablado na, doon yung stage, doon po pinagsasayo yung mga kababaihan, katapat yung aquarium po. At yung taas naman po na ginawang Blue Hotel, nakita naman, kumalat naman po noon na pinagmamalaki pa na naging Blue Hotel ng presidente ng kanyang asawa. Hindi po siya talaga design na hotel, kundi design na malaking opisina dapat, office space. Ang ginawa po, ginawang mga kwarto. At yan po, wala lahat paalam po sa local government po ng Pasig. Okay. Dito po sa inyong investigasyon, meron din po ba mga nagsalita from among the victims? Corroborating kung ano yung mga nalaman ninyo? Meron po, may mga affidavit po silang in-issue noong pong April 21, nung nagawa po natin yung pong pag-rescue at pag-raid po doon sa establishmento na yan. At ang mabigat po, may mga tinuturo silang individual na inassign na noon na wala naman pong supporting documents, salita lamang po. Okay. Tapos, ano pa po yung mga nakita doon? So, sabi niya may mga condom, may mga ebidensya ng pagsusuka, etc., etc. Illegal drugs, meron po ba? Meron po kaming nahuli na gumagamit ng droga doon sa isang private room. Actually, yun po, tinitingnan pa natin ang liability ng operator sapagkat hindi po may tatago, amoy na amoy eh. At nakalatag po sa lamesa, ibig sabihin kung sinisilbihan sila ng pagkain o ng inumin, makikita po mismo may nakalatag na mga droga doon sa lamesa nung pumasok po kami. Tapos may mga nagsabi rin po ba na nakikita madalas doon si Mike Defensor? Tama po, meron pong testimonya na gano'n. At siya po mismo, yung nilabas niya pong video kapon, inamin niya, andyan yung opisina ko, katabi nito. Pinakita niya po yung labas, Sir Christian. Pero yung loob, kung saan po tinago yung hagdanan, tinago yung pintuan, pinalitan yung mga daanan, hindi naman po niya ipinakita. Pero kung makikita niyo naman puro sa inilabas namin na video po na galing kay John Consultan sa GMA7, kita-kita po yung mga nakatago po na hagdanan. At tandaan po natin dito, Sir Christian, hindi po magkahiwalay yung Blue Hotel at yung Chicago KTV. Nilagyan po nila ng lagusan, ng secret staircase. At yung original po dapat na daanan na hindi po magkukonek, isinara po nila, ipiraso po nila rin sa first floor kung nasaan po yung Chicago KTV. Okay. So bukas po kayo nakatakdang magsampa ng kaso laban kay Mike Defensor, no? Sino po ibang kakasuhan ninyo? Tama po, lahat po ng opisyal na nakalista doon sa Pax Libera, doon po sa Cliff Point Development Corporation, sa Sirin, at yung 5 Mikes po. Sapagkat napag-aralan na po, kita-kita po na interlocking directors and officers po ito mga to. At ang bumubuo po nito, buong pamilya ni Mike Defensor.
Kung maririnig niyo po, Sir Christian, sinasabi niya may senador, may congressman, paano po natin nahabulin yung mga sinasabi niya? Wala po doon sa dokumento. Salita lamang po niya ang nagsasabi noon. How about yung mga, meron ba kayo na-discover, naabutan ng mga parokyano nung panahon ng raid na yun? May nauna na pong mga nakasuhan at yung pong isang personalidad matapos naming maimbestigahan po ay kasama po sa kakasuhan po. Sino po ito, sir? Ito po yung si Lawrence Tan po. So kasama siya sa mga kasuhan bukas. Tama po. Kasama Ano po ikakaso sa kanya? Well, hindi ko po makita yung buong kaso pero lumalabas solicitation po. Ibig sabihin, pasok pa rin po doon sa human trafficking pero hindi po kasing bigat nung ginawang human trafficking nila Mike Defensor po. Okay. Ito po bang human trafficking, I understand, non-bailable, tama po ba? Na-available po pag qualified. Dito po, qualified po to, done by 3 or more individuals. So, syndicate na po yan. Tapos yung victim po, large scale, tapos ang ending po, may prostitution pa po. So, papasok po doon sa mga kaso na yan po. So, kung makakasuhan po bukas si Mike Defensor, tapos eventually, sumampa sa korte yung kaso, most likely, sa pagbasa ninyo, kailan siya maaresto? No bail po yan eh. Meron po kasing memorandum na upon start of preliminary investigation within 120 days po dapat ma-resolve po ng piskalya yan at magkakaroon po ng solution yung piskal at yung information sa korte po papasok. Ang nag-i-issue po ng warrant yan ang korte po. So mga yan, ilang 4 months pa? 4 to 5 months po. Ganun po. Okay. O, sige pero po. may mga iba pa po tayong remedies dyan na once na ma-file po natin, since there is already a predicate crime na tinatawag, pwede rin po nating habulin sa AMLA, sa AMLC, sa Anti-Money Laundering Council, yung mga kumpanya po na to na nauugnay po sa kaso ng human trafficking. Ano pong tugon niya rito sa Kasi basically, pag pinakinggan natin yung mga sagot ni Mike Defensor, I think nasabihan pa kayo ng bobo, hindi po ba? At pangalawa, sagot niyo ron, yung sinabihan kayo ng bobo. At pangalawa, parang gusto yung palabasin politika lang lahat ito because of his being a Duterte supporter. Una-una, Sir Christian, alam po ninyo, ang tao titingnan niya, sino kaya yung mas bobo? Yung may ebidensya yung pinakikita o yung gumawa ng kumpanya na gagawa ng illegal na gawain, inilagay mo lahat yung pamilya mo dyan. Inilagay mo sa harm's way yung pamilya mo, hindi po ba? At ang isa po pong sasabihin ko, Sir Christian, ganun po talaga yung mga taong walang isasagot sa solidong ebidensya at argumento. Ang sasabihin na lang niya, bobo yan, tanga yan, ganyan po. Name calling na lang, ad hominem, yun na lang po sasabihin. Sisirain na lang po na ganun. Ang dapat po niya sagutin, simple lang, totoo ba o hindi na nagkaroon ng human trafficking? Totoo bang ikaw ang may-ari ng mga kumpanya na ito na may kinalaman at may control sa pangyayari ito? Wala nang po siyang sinabing gano'n. Ang sabi lang niya, yung blueprint daw, ganito, ganyan, official document po yan eh. So okay lang po yun. Kasi yun na lang naman ang pwede nyo sabihin. May nilabas pang bago, ano daw po tayo, Melvin Matipag. Parang gano'n po. So okay na lang kasi hanggang name calling na lang po eh. Wala po siyang ebidensyang mailalatag. So pagbigyan na po natin para kahit paano makapagsalita naman po siya. Yung pinapalabas na parang tinatarget siya dahil sa politika, dahil Duterte supporter siya. Sir Christian, mahirap naman po yun. Gagawa tayo ng illegal na bagay. Pag nahuli tayo, sasabihin natin politika. Lagi ko po sinasabi yan, kung halimbawa may isang grupo na gusto gumawa ng illegal na bagay at depensa pala yung politika, di ka pala dapat hulihin, di ang gagawin ko, mag-o-organisa ako ng mga grupo rin, nakasama ko, lalabanan ko yung gobyerno para pag hinabol yung illegal kong gawain, may depensa ako ng politika. Hindi po ganun ng dapat sistema natin. Sumunod po tayo sa batas, ngayon mag-aakusa siya ng ibang tao, magtuturo siya, kung meron pong ebidensyang malinaw, magkaso po. At sinabi naman po ng abogado niya na iniisip nila kung kasuhan dahil mukhang nanggigipit. Challenge them, kung tingin po nila paggigipit, yung paghahabol sa mga illegal na gawain, hindi kasuhan po tayo. May tanong ako ron. Anong ikakasa sa isang opisyal na katulad niyo? Hindi ko po alam. Kasi matalino naman po yata sila eh. Dahil sabi nila, ang tingin nila sa akin bobo at tanga. Pero ang sasabihin niya, hindi naman yung NBI yung sinasabihan ko. Ang hindi niya po naintindihan,
Ako, director, pero yan po, lahat dumadaan sa proseso. May nag-iimbestiga po, may agent on file. Bago po i-file, dadaan po sa aming legal. Ang huling ihintuan po niyan yung opisina ko eh. Kaya nga po 2 buwan na inimbestigahan yan eh. So ngayon, parang ang ginagawa niya, umaapil siya sa emosyon na hindi ako galit sa NBI. Si Atty. Matibag lang naman na nagsasamantala dyan eh. Ang hindi na po niya naiintindihan, yung buong proseso, dumaan po sa proseso ng NBI yan. Dahil doon nga po yung iiwasan natin. Kung ginawa ko po mag-isa yan, at walang ebidensya ilalatag, doon po ako pwedeng makasuhan ng abuse of authority or kumbaga, nagpo-falsify po tayo ng kaso. Pero malinaw po eh, ang tanong ko lang po kay Mike Defensor, meron bang nangyaring prostitusyon dyan sa Chicago KTV at ang pangyayari na consummate yung prostitusyon doon sa Blue Hotel? Meron ba o wala? Yun lang po yung tanong natin.